Ang kwentong ito ay hango sa karanasan namin ng pamilya ko. Nangyari po ito sa isang liblib na baryo sa Southern Mindanao, kung saan marami rin talagang kababalaghan nung panahon po na ito. Mga dekada 90. Tawagin nyo nga po pala ako sa pangalang Janice. Tubong Mindanao, at nasa mahigit 20 anyos po nang mangyari itong kwento na ito. Ang hanap buhay po namin noon ay pagtatanim ng kamoting kahoy. Parang yun talaga yung produkto namin noon sa lupang minana ng tatay ko sa aking lolo. Kung wala po kami doon sa bukid, tumatanggap po ako ng mga labada noon. Doon po yun sa ilog nilalabhan. Marami po kasing bundok doon banda sa amin. Kaya yung tubig po na galing sa kabundukan, doon talaga bumabagsak sa ilog. Ang mura pa po ng bayad noon sa paglalaba. Pero tinitiis ko na lang din po kaysa naman sa wala. Lalo at high school lang din po yung tinapos ko. Kaya sobrang hirap po talagang maghanap ng trabaho. Dahil nasa edad na rin po ako, nagkaroon po ako noon ng nobyo. Tawagin po natin siya sa pangalang Edwin. Mabait po at masipag si Edwin. Isa po ito sa iilan lang naman na mga kalalakihan sa amin noon na namamasada ng tricycle. Kaya kahit papaano, maayos naman po yung kinikita nito. Matagal-tagal din po niya akong niligawan noon. Siguro mga 1 taon din. Siyempre, gusto ko naman din pong masigurado na seryoso po sa akin yung tao. Nung nakita ko naman po yung pagpupursige ni Edwin sa panliligaw sa akin, unti-unti na rin po akong nahulog sa kanya. Hanggang sa sinagot ko na nga rin po ito pagkalipas ng mga 1 taon. Nung panahon po na yon, hindi naman po ganon katagal yung 1 taong panliligaw. Parang normal po talaga na ganon. Kung minsan po, tumutulong din po si Edwin sa amin doon po sa bukid. Tipikal po na lalaki noong mga panahon po na yon na parang pati yung pamilya ko, niligawan din po nito. Kapag pupunta po ako noon sa bayan, makakasakay po ako ng libre dahil po sa kanya. Dahil nga po lagi kaming magkasama, hindi talaga maiwasan noon na makagawa kami ng kung anong alanganin pa sanang bagay. May nangyari po sa amin noon ni Edwin. At hindi po namin inaasahan na agad nga po yung magbubunga. Kahit nasa edad na po kami, takot na takot po ako noon sa mga magulang ko. Parang nung panahon po kasi na yon, nakakatakot talagang mabuntis ng hindi pa naikakasal. Huhusgahan ka talaga ng mga kababaryo kapag nangyari yon. Kaya ang ginawa po namin, tinago po muna namin yon sa mga magulang namin. Mga nasa 4 na buwan na po siguro yon, pero nagawa pa rin po naming itago. Medyo mataba din po kasi ako kaya hindi po halata. Naghahanap lang po talaga kami ng magandang tiyempo noon para po sabihin yon. Nakakatakot po kasi talaga yung tatay ko. Lagi niyang sinasabi sa amin noon na kasal muna bago mabuntis. Natakot po kami na baka itakwil ako ng mga magulang ko. Isang araw, bumili po kami ni Edwin sa isang tindahan sa baryo din po namin. May kasabay po kaming bumili din noon na isang matandang babae. Parang nung araw pa lang po na yon ko nakita yung babae po na yon. Nauna po siya doon at asukal po at kape yung kanyang binili. Kami naman po ay kung anong makakain lang yung aming binili. Nagtaka po ako noon, Sir Dan, dahil pagkatapos pong matanggap ng matanda ang kanyang binibili, hindi pa rin po ito umalis. Kumuha pa po ng sukli namin yung tendera doon sa loob ng kanilang bahay, kaya naghintay rin po kami. Nagulat po ako noon nung magsalita nga po yung matanda. "Iha, alam na ba yan ng mga magulang ninyo? Buntis ka, di ba?" Sambit pa po nito. Napalingon po kami ni Edwin bigla sa kanya.
Ano po bang sinasabi nyo? Kinakabahan ko pang tanong noon. Hindi kayo makapagsisinungaling sa akin. Buntis ka. Alam ko. Sabi pa po ng matanda. Sabay mabilis po nitong hinawakan ng tiyan ko. At medyo pinisil po niya yon. Napatras po ako noon. Sabay hawi ni Edwin sa kamay ng matanda. Ngumiti lang po ang matandang yon. At talagang nagawa pa po nitong sabihin. Kung mga ilang buwan na. Pasingot-singot din po ito na yung tipong ginagawa lang po ng isang tao kapag meron siyang naaamoy na napakabango. Ganon po yung kanyang ginawa. Kinabahan po talaga ako noon. Ang sabi po nito, taga-kabilang probinsya raw po siya pero doon daw sa baryo namin nakapangasawa ang kanyang anak. Kaya bumisita raw ito doon. Pagkatapos po niyang sabihin yon, bumalik na po yung tendera at inabot po yung sukli namin. Kaya hindi na kami nakasagot sa matanda at umalis na nga po kami. Medyo natakot pa rin po ako noon kahit wala na po yung matanda doon. Natakot po talaga kami noon. Siyempre, bukod sa napaka-weirdo ng matanda, natakot rin po kami na baka may makarinig at malaman niyang nagbubuntis nga po ako. Mga bandang 5:00 po ng hapon noon, nanonood kami sa mga naglalaro ng basketball habang kumakain. Nang mapatayo po ako bigla sa aking kinauupuan dahil meron pong biglang kumalabit sa likuran ko. Paglingon ko po, andun po ulit yung matanda. Meron po siyang dalang bote ng langis at nag-aalok po na hilutin daw niya yung tiyan ko. Talagang ganun po yung sabi ng matanda. Kaya bukod sa nakakalito, talagang nawiwirduhan po kami noon sa mga kilos at sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil nga po may mga ibang taong kakilala din po namin, medyo nahiya po ako noon at kinabahan kasi narinig po nila ang mga pinagsasabi ng matanda. Kaya pinagtabuyan po namin yung matandang yon, lalo at kakaiba po talaga yung tingin po nito sa tiyan ko. Lalo na po nung unang beses na hinawakan po niya yon nung nasa tindahan pa po kami. Parang sa napakaikling sandali, nagbago po yung ekspresyon sa mukha po nito. Napagsabihan ko po siya ng masakit dahil ayaw pa rin po nitong umalis na parang nagpupumilit po talaga. Nahihilutin daw niya ang tiyan ko. Kaya nagalit din po ito nung may nasabi po akong masama sabay umalis na rin po ito. Sa isip po namin noon baka nababaliw lang o baka dahil lang sa katandaan kaya nagkakaganon ito. Matanda na po kasi talaga ito. Sobrang kulubot na po yung balat at puting-puti na po yung mahaba nitong buhok pero malakas lang po talaga ang pangangatawan. Pinagtitinginan po kami noon ng ilang kababaryo. Nagbubulungan ng mga marites sa narinig nilang sinabi ng matanda. Sabay tinginan silang lahat sa tiyan ko. Maluwag po yung t-shirt na suot ko noon, kaya hindi pa rin talaga halata. Nag-usap po kami ni Edwin noon. Ang sabi po niya, sabihin na raw talaga namin sa mga magulang namin. Lalo at nasa edad naman rin kami. Huwag raw akong matakot at hindi niya ako pababayaan. Kaya ang ginawa po namin noon, Sir Dan, naglakas loob po kaming sabihin na sa mga magulang muna ni Edwin. Yun nga po yung ginawa namin. Nung una, halata po ang pagkadismaya sa mga mukha po nila. Pero agad rin naman po nilang sinabi na tutulungan daw nila kaming sabihin na ang totoo sa mga magulang ko. Kinabukasan daw po, pupunta sila sa bahay at sasamahan nila kaming kausapin ng mga magulang ko. Kilala naman kasi nila na medyo mahigpit talaga yung tatay ko. Medyo nakahinga po ako noon ng maluwag. Inabot na nga po kami ng gabi kaya nagpaalam na rin po akong uuwi na. Siyempre, hinatid po ako noon ni Edwin. Medyo madilim na po noon at maliit na flashlight lang na medyo napupundi na rin yung dala namin. Sa daan po namin, may madadaanan po kaming sapa
na meron pong maliit na tulay na kawayan. Malapit na lang din po yon sa bahay namin. Sanay naman po kaming dumaan doon. Kinuha ko po kay Edwin yung flashlight para mas makita ko. Ako po kasi yung nauna at inaalalayan lang po nito ako sa likod ko. Nung bigla po kaming makarinig ng angil. Dahilan para matakot ako at magulat. Na nabitawan ko po yung flashlight at nahulog po yun sa tubig. Ano yun? Nabitawan ko tuloy. Wika ko pa dahil nakakatakot po yung angil. Kung anong hayop lang siguro, baka aso lang. Sabi naman ni Edwin, pero patingin-tingin po ito sa paligid. Nahalatang napapaisip na rin po, pero ayaw lang niyang matakot ako. Nung nakatawid na po kami doon sa maikli lang naman na tulay na kawayan, sinabihan po ako ni Edwin noon na bilisan na namin ang paglalakad. Wala pa namang mga bahay doon banda sa amin. Kami lang yung nandun at ang katabi namin na bahay ng pinsan ko. Maya-maya pa, narinig na naman po namin yung angil kung kailan malapit na po kami sa bahay. At sinundan po yon ng nakakakilabot na huni ng tiktik. Sa mga nakarinig na po nun, talagang kikilabutan ka sa ganon. Nung dumaan po kami sa puno ng mangga malapit na sa bahay namin, napatingala po si Edwin at doon po nito nakita ang isang pares ng mapupulang mga mata mula sa isang nakakatakot na nilalang. Sabay bigla nga po yung tumalon. Agad po akong naitulak ni Edwin noon, sabay sigaw po niyang tumakbo na raw po ako. Sa kanya bumagsak yung aswang po na iyon. Na napakahaba po ng buhok at parang ang payat po ng katawan at wala pong kahit anong saplot. Nung mangyari na po yon, nagpupumiglas po yung aswang na ako talaga ang kanyang pinupuntirya. Pero pinigilan nga po siya ni Edwin at pinatakbo nga po ako nito. Sigaw po ako ng sigaw noon, Sir Dan. Sabay tumakbo po ako sa bahay po namin. Bago pa man ako makapasok, bumukas po yung pinto ng bahay namin. At lumabas po doon yung tatay ko na may hawak nga pong flashlight at baril. Dahil nakilala raw niya agad na ako yung sumisigaw at kumuha agad siya ng armas. Si Edwin tay, tulungan mo! Sigaw ko pa po noon. Nung ilawan po ni tatay ang direksyong tinuturo ko, doon po nito nakita si Edwin at yung aswang. Pinaputukan po ni tatay, Sir Dan, pero doon lang po niya itinutok sa malaking puno ng mangga malapit po kila Edwin. Nung gawin po niya iyon, tuluyan na po talagang nagpumiglas yung aswang, sabay mabilis pong nagsuot sa damuhan. Pinaputukan po ni tatay ng 2 beses pero napakabilis po nun. Nagkagalos nga po si Edwin noon pero mababaw lang naman po. Nang malaman po ni tatay yung mga nangyari, nasampal nga po ako nito. Dahil kung hindi pa daw kami nalagay sa alanganin, hindi pa niya malalaman na buntis na nga po ako. Pumunta po doon yung kumpare po ni tatay na kapitan po ng baryo namin noon. Dahil nga po sa mga putok ng baril na kanyang narinig. Nung nasabi na po namin sa kanya yung lahat ng mga detalye, kilala po niya kung kaninong nanay ang matandang nabanggit namin na hinala naming siya ring umatake sa amin. At agad nga po naming pinuntahan ng gabi din po na yon mismo. Nakiusap po yung kumpare ni tatay na wag nang magdala ng armas para walang gulo. Pagdating po namin doon, mahinahon naman pong sinabi ni tatay sa anak ng matanda ang mga nangyari. At ang sabi po ng anak ng matanda, mag-ingat kayo sa binibintang ninyo Wala kayong patunay. Pwede namin kayong kasuhan sa mga sinasabi ninyo. Hindi aswang yung nanay ko. At isa pa, bukas ay babalik na rin siya sa probinsya namin. Nagbakasyon lang siya dito. Pwede bang wag na nating palakihin to? Sabi pa nga po nito. Galit po yung tatay ko noon pero sinabihan po siya ng kapitan namin
na may punto yung anak ng matanda, lalo at wala talaga kaming patunay. Kaya wala kaming nagawa noon kundi umalis. Bago po kami umalis, nakita ko pang sumilip sa bintana ang matandang yon habang nakatingin ng masama sa akin. Umalis nga po ito gaya po ng sabi ng kanyang anak. Pinayuhan po kami ng kapitan ng baryo namin noon na wag nang ipagkalat yon at magdudulot pa yon ng takot kapag merong nagtanong doon sa mga pagpapaputok ng baril ng tatay ko. Katakot-takot na pangaral po yung natikman namin noon kay tatay. Pero pagkatapos naman po noon, natanggap naman po nito kami at ang dinadala ko. Naipanganak ko naman po ng maayos at nag-asawa po kami ni Edwin. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Kamusta sa inyong lahat na mga nakikinig dito? Ako nga po pala si Danilo. Taga Eastern Samar po ako. At dito na ako tumanda sa baryo namin na hindi ko na rin babanggitin pa. Para mas komportable ang pagkukwento ko ng aking karanasan. 40 anyos na po ako ngayon. At katunayan meron na rin pong 3 anak. Nangyari itong kwento na ito, dekada 90. Abala kami noon sa paglilinis ng paligid at mga natumbang puno dahil nadaanan nga po kami ng bagyo. Normal na sa aming lugar sa Samar ang makaranas ng ganito sa tuwing merong dumadaang bagyo. Bagyuhin kasi talaga ang lugar namin. Maswerte namang kaunti lang yung wasak na nangyari sa bahay namin. Dahil medyo matibay naman yung pagkakagawa ng bahay. Meron namang negosyong bigasan yung mga magulang ko. Kaya kumikita naman ng maayos na nakapagpagawa naman kami ng medyo matibay na bahay. Habang nagliligpit kami ng mga kalat, meron kaming 2 kababaryo na lumapit sa amin. Hinahanap yung tatay ko. Nung tinawag ko naman yung tatay ko, doon ko nalaman na gusto palang umutang ng pera ng 2 kababaryo na iyon. Umiiyak sila noon. Lalo at mas malapit sa dagat ang kanilang mga bahay, kaya nawasak talaga. Hiram lang sila ng pera para kahit papaano makapagsimula silang muli at maipatayo ang kanilang nawasak na bahay. Dahil doon, syempre, naawa naman yung tatay ko. Hindi kami mayaman pero kahit papaano, may naipon namang konti yung tatay ko. Kaya pinahiram niya talaga yung 2 naming kababaryo. Grabe ang pasalamat nila noon sa amin. Lumipas ang ilang buwan at nakabayad na agad yung isa. Inunti-unti lang nito yung kanyang pagbayad at sa awa ng Panginoon ay nabayaran naman niya. Habang yung isa naman, ni hindi man lang nabawasan yung kanyang utang. Ang lagi lang nitong sinasabi kapag sinisingil ay babayaran daw niya ng buo para isang bagsakan lang. Pero wala namang nangyayari. Hindi naman din masabi na wala talagang pangbayad. Dahil alam naman namin na malakas naman din ang kanilang kinikita sa pangingisda. At meron din naman silang pwesto sa palengke. Bukod pa po doon ay meron din silang prutasan na ang anak naman nila yung nagbabantay. Kaya wala talaga silang rason na hindi makabayad kahit paunti-unti. Isang araw, nag-deliver kami ng tatay ko ng bigas sa isang sari-sari store na nagre-retail din ng bigas. Sumasama ako lagi para merong katulong yung tatay ko sa pagbubuhat. Sakay kami ng aming tricycle. Napadaan kami noon doon sa bahay ng kababaryo naming merong utang kay tatay. Na katunayan, aabutan na yata ng 1 taon. At niwala man lang bawas ang kanyang utang. Ang sabi noon ng tatay ko, pagbalik raw namin, ay subukan daw naming singilin ulit. Daanan daw namin. Ginawa nga namin yon, Sir Dan. At akalain mo ba naman na nung singilin na namin ito, binantaan pa kami at pinagmumura. Kaya binantaan rin po ito ng tatay ko na ipapabarangay na lang daw namin kapag hindi pa rin talaga magbayad o kahit maghulog man lang. Maayos naman kasi yung usapan pero ayaw lang talaga nilang sundin. Hindi po namin nakalain
na yung akala naming hindi pa ganon kalala na problema ay mapupunta pala sa isang kwentong kababalaghan. Galit na yung tatay ko noon. Kaya ang sabi niya, tuwing may pagkakataon daw ay talagang sisingilin niya. Isang gabi, maaga pa naman noon, mga bandang 6:30, pero madilim na. Papunta kami noon ni tatay sa isang lamay dahil namatay nga yung nanay ng kanyang kaibigan. Naglakad lang kami noon. Napadaanan naman kami noon sa bahay ng kababaryo namin na merong utang sa amin. Tawagin na lang pala natin sila sa pangalang Mang Pedro at Aling Sheila. Mag-asawa po sila. Ang sabi ng tatay ko noon, daanan daw namin. Sinabi ko naman sa kanya na wag na siguro dahil gabi na nga. Pero nung dumaan po kami doon, nagkataon na nandoon pala si Mang Pedro sa labas ng kanilang bahay. At siya na po mismo yung unang nagsalita tungkol doon. Ang sabi nito, yung utang pala namin, ihahatid na lang namin siya na. Ihahatid na namin mamaya, kahit gabi na, para matapos na. Inaantay ko lang na makauwi si Sheila, galing sa bayan. Medyo inis po na wika ni Mang Pedro noon. Sabi ng tatay ko, bukas na lang, lalo at gabi na nga. Pero pinili talaga ni Mang Pedro na babayaran na raw talaga nila sa gabing yon mismo. Kaya sinabi na lang ng tatay ko na bahala sila kung ano yung gusto nilang gawin. Sinabi na rin ng tatay ko noon na magtawag lang sila sa bahay namin at nandoon naman yung nanay ko at ang aking kapatid. Napatanong si Mang Pedro noon kung saan daw ba kami pupunta. At sinagot naman ng tatay ko na pupunta nga kami sa isang lamay. Tumangulang si Mang Pedro noon kaya nagpatuloy na kami. Nung nandoon na kami sa lamay, nakaramdam naman ako na medyo masama yung aking tiyan. Kumikirot na kasi ito noong papunta pa lang pero lumala lang talaga nung nandoon na kami sa lamay. Kaya napilitan ako noon na magsabi kay tatay na uuwi na lang muna ako. Hindi naman yung tipong parang tawag ng kalikasan ang kailangan ko Pero masama lang talaga ang aking tiyan. Masakit lang talaga yon. Kaya nagmadali akong umuwi. Sa ibang daan ako dumaan noon. Lalo at meron nga akong alam na mas mabilis na daan. Nung nasa bahay na ako, agad akong nagpapahid kay nanay ng langis sa aking tiyan. Hinilot-hilot rin niya yon at medyo bumuti naman ang aking pakiramdam. Bala ko sanang bumalik pa sa lamay noon. Nung matanong ko muna kay nanay kung totoo ba na nagbayad na ng utang sila Mang Pedro. Ang sabi naman ni nanay wala daw, kaya natawa na lang ako noon. Sabi ko na nga ba, kalokohan lang yung pinagsasabi ni Mang Pedro na yun Wika ko pa po noon kay nanay. Pero pagkatapos ko pong sabihin yon, Sir Dan, biglang may malakas na kalabog sa bintana namin. Yung tipong parang binato ng kung anong mabigat na bagay. Agad naming binuksan yung bintana at inilawan namin sa baba nun. Napasigaw yung nakababata kong kapatid nung makita namin na isang patay na manok yung nandoon sa baba ng bintana. Nung inilawan din namin ang bintana, Sir Dan, meron ng mga mansa ng dugo sa mismong bintana na parang yung patay mismo na manok yung ginamit para batuhin yung bintana namin. Nagulat kami noon hanggang sa kumalabog ulit sa kabilang bintana. Nung tinignan ni nanay, napasigaw rin ito dahil ganon din yung tumambad sa kanya. Patay ulit na manok at mga manok po mismo namin yon. Manok panabong ng tatay ko. Kilala ko Pero ang weirdo lang talaga doon ay parehong merong kagat sa leeg at sa katawan yung mga manok bago ibinato sa bintana namin. Nakakabigla talaga yon. Parang kinain ng mabangis na hayop bago ibinato sa amin. Kaya iba na ang kutob ko noon at sinigurado ko na maisara ng maigi yung bintana. Nagmadali din akong ilak ang mga pinto.
Sa itsura kasi talaga ng manok, parang ginutay-gutay. Ang sabi ng nanay ko noon, "Aswang to, anak. Merong aswang na bumisita sa atin at mukhang galit." Sabi po noon ng nanay ko. Naniniwala kasi kami talaga sa mga aswang bago pa man mangyari itong kwento na ito. "Kunin mo yung bagakay," wika ng nanay ko noon. Meron kasi kaming ganon, Sir Dan. Pinatulis na kawayan na gawa sa bagakay, parang isang uri ng kawayan. Naniniwala yung tatay ko sa ganon, lalo at matagal siyang tumira sa Iloilo nung binata pa siya. Kinuha ko po agad yon. Sa may kusina lang yon banda. Nakasanda lang sa gilid ng aparador. Nung kunin ko na po yon, munti ko pong mabitawan yun agad nang makita kong merong nakakatakot na nilalang na sumilip sa bintana. Gawa lang sa kawayan yung bintana namin sa kusina. Yung tipong merong mga butas na makikita mo yung nasa labas. Nakakatakot talaga yon. Na napatras ako agad. Yung mga pangil at yung mata, talagang kikilabutan ka eh. Sumigaw ako noon kay nanay na sinabi kong nandoon yung aswang. Sa punto po na iyon, sinusubukan ng tanggalin ng aswang yung kawayan na bintana. Pinupwersa po niya iyon. Na parang gusto talaga nitong pumasok. Ako naman nanginginig talaga yung kamay ko noon dahil nga sa takot. Lalo at wala kaming kahit sinong katabing bahay na mahihinga namin ng tulong. "Nay! Nandito siya!" Sigaw ko po noon. Tumakbo naman doon si nanay at ang aking kapatid. Napasigaw din sila noon nang makita yung nilalang na pilit tinatanggal yung bintana. Doon na po inagaw ng nanay ko sa akin ang bagakay. At dali-dali niyang sinubukang saksakin yung aswang gamit yon. Kasya kasi yun doon sa mga butas sa bintana. Abala po yung aswang sa pagtanggal sa bintana na hindi niya inaasahan ang gagawin ng nanay ko. Nakita ko mismo na nasugatan ni nanay yung aswang bago yun tumigil sa pagsubok na tanggalin yung bintana. Pero agad po yung umalis doon banda sa bintana. Maya-maya pa, yung pinto naman po namin sa likod yung kanyang kinakalampag. Agad po namin yung hinarangan ng mesa at ng mga upuan. Pinupwersa niya iyon. Nag-aangil pa yun na parang asong ulol. Galit na galit. Talagang gusto nitong makapasok. Kumuha na rin ako agad ng kutsilyo. At desidido po ako noon na lumaban. Sakto naman po noon na natanggal yung aming doorknob at nakapasok na po yung kamay ng aswang. Tinulak agad ni nanay at ng kapatid ko yung mesa para maipit yung kanyang kamay. Ako naman po, umakyat ako doon sa mesa at sinaksak ko ng makailang ulit yung kamay ng aswang. Dahilan para hilahin niya po ulit yon palabas. Galit na galit yung aswang nang mangyari yon, na mas lalo niyang tinutulak pabukas yung pinto. Pero mas nagulat kami nung sumigaw po yung nilalang sa labas na yun daw yung kabayaran niya sa kanyang utang sa amin. Nagawin daw kaming biktima sa gabing yun mismo. Ganon po talaga mismo yung sinabi niya, na ikinagalit namin dahil alam na namin kung sino nga ba yung aswang. Ang sabi ng nanay ko noon, buksan ko daw yung pinto at sabuyan daw namin ng asin. Tapos, kapag nangyari na raw yon, tutusukin daw niya ng bagakay. Napakatapang po talaga ng nanay ko. Pero bago pa man namin magawa yon, narinig na namin yung boses ng tatay ko. Kasunod po nun ay ang putok po ng baril. Isang putok pa lang po, kumaripas na yung nilalang palayo. Nagdadala kasi talaga ng baril yung tatay ko kapag umaalis ng gabi. Binuksan namin yung pinto noon pero sabi ng tatay ko, susundan daw niya yung aswang. Mabuti na lang daw at umuwi siya dahil hindi rin daw pala siya mapakali. Meron na raw palang nangyayari sa amin. Susundan nga sana ng tatay ko noon.
Pero yung nakababata kong kapatid, iyak na ng iyak na pinipigilan niya yung tatay ko. Alam na po naming si Mang Pedro, yung hayop na yon. Kaya kinaumagahan, pinabarangay po agad ni tatay. Pero doon rin namin nalaman na umalis na pala ito ng baryo at doon daw muna maghahanap buhay sa Mindanao. Pinuntahan ni tatay noon si Aling Sheila at tinanong ng harapan pero itinanggi po yun ni Aling Sheila na meron siyang alam. Pero ang sabi niya, nung gabi daw na iyon, umuwi raw na duguan si Mang Pedro at nagmadali daw itong umalis. Nang mapansin ng tatay ko na parang wala talagang kalam-alam si Aling Sheila, hindi na po nito diretsong sinabi yung duda namin na baka aswang yung kanyang asawa. Hanggang sa lumipas na lang din po yung mga isang buwan at nabalitaan na lang din po namin na lumipat na rin pala sa Mindanao sila Aling Sheila. Nang dahil lang po sa utang, muntik pa kaming mapahamak. Nagpapasalamat ako noon at napakatapang talaga ng nanay ko. Siya lang po yung naging kalmado ng gabi na iyon. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Maraming salamat po kung mapili ito. At maraming salamat din sa lahat ng mga makikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Lalong-lalo na sa ating narrator. Carlo nga po pala ng Bicol. Hindi ko nababanggitin kung saang parte basta sakop po ng Bicol region. Nasa 49 na po ako ngayon. At nangyari po ito, dekada 90. Wala pa naman akong asawa ng panahon na ito. Pero aktibo na po akong naghahanap at meron na ring mga nililigawan sa mga natitipuhan ko. Madalas nga lang po hindi nagtatagal kapag nagkakaroon ako ng karelasyon. Hindi ko rin talaga alam kung meron bang problema sa akin noon. O talaga bang malalandi lang na mga babae ang natsatsambahan ko noon. Na lagi nga po akong ipinagpapalit. Kung hindi man na mahuhuli kong merong kasamang iba, magugulat na lang po ako isang araw at ipinagpalit na pala ako na walang masyadong paliwanag kung bakit. Ganon talaga siguro kapag mahirap lang ang lalaki noong panahon na iyon. Madalas ipinagpapalit po sa may pera. Base lang po ito sa mga nangyari din sa aking mga kakilala doon po sa lugar namin. Yung lugar po namin ay medyo may pagkaliblib. Medyo tago at bihira lang na merong dumayo doon. Lalo at wala namang mapuntahan talaga doon banda sa baryo namin. Palayan lang po at kagubatan sa ibang parte, lalo na po doon banda sa amin. Meron po ako noong kabarkada na taga-kabilang baryo. Tawagin po natin siyang Johnny. Katunayan, kumpare ko po ito. Dahil ninong ako ng kanyang anak. Bale, katabi lang talaga ng barangay namin yung sa kanila. Nilalakad ko lang nga po kapag pumupunta ako sa kanila para makipag-inuman o kung wala lang akong magawa sa buhay. Binibisita ko lang siya paminsan-minsan. Nung nabuntis po yung nakababata kong kapatid na si Mariel, panay na po yung away na nangyayari sa bahay namin noon. Kaya napapadalas po noon ang pagpunta ko sa bahay nitong kumpare ko. Simula po kasi ng mga anak ang aking kapatid, hindi na nagpapakita sa kanya yung nakabuntis sa kanya. Kaya halos araw-araw na mainit yung ulo ng aking mga magulang. Kaya madalas po silang mag-away. Ako po, ayaw ko talaga ng maingay kaya umiiwas po ako sa bahay noon. Baka sabihin po ninyong wala akong pakialam ah. Ako rin po noon yung sumusuporta sa pangangailangan ng kapatid ko at ng anak nito. Kung saan-saan din naman po ako rumaraket para magkapera. Dahil nga dumadalas po yung pagpunta ko doon sa kabilang barangay. Meron po akong nakilala doon na isang magandang babae. Si Rebecca. Mabait po ito at maganda. At kakilala po siya ng asawa ng kumpare ko. Kaya syempre nagpatulong po ako sa kanila na ireto na nga po nila ako doon kay Rebecca.
Tuwang-tuwa po ako noon nung malaman kong wala pa pala itong asawa. Nung pinakilala po ako nila Johnny kay Rebecca, naging maayos naman po yung una naming pag-uusap. Sandali lang po yon. Pero para po sa akin, makabuluhan po yon. Lalo at iba talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Pakiramdam ko nang ipinakilala po nila ako sa kanya, parang mas lalo po akong nagkaroon ng interes dito. Mas lalo po akong nagkagusto. Nasundan pa nga po ng makailang pagkakataon yung pag-uusap po naming dalawa. Pero nagpaparamdam pa lang po ako noon at wala pa talagang klarong usapan. Hanggang isang araw, napagkasunduan po namin ni Rebecca na pupunta kami sa bisperas ng kapistahan sa isang sitio doon sa kanilang baryo. Kasama rin po namin si Johnny noon at ang isa pa pong kaibigan ni Rebecca. Yun po yung aming usapan. Ang kasunduan po namin, magkikita kami sa may barangay hall mga alas 8 po ng gabi. Naisipan ko po noon na sunduin ng mas maaga si Rebecca. Mga alas 7 pa lang po ng gabi, nandoon na po ako banda sa bahay nila. Kasama ko po noon si Johnny dahil siya po yung nakakaalam sa daan papunta kay Rebecca. Meron pa nga po akong dalang bulaklak noon eh. Ang usapan po namin, kapag kumatok na ako sa pinto at pinagbuksan na ako ni Rebecca, ay aalis na rin agad yung aking kumpare. Ngunit yung nangyari, habang nag-uusap po kami ng aming gagawin sa may likod ng malaking puno ng mangga, nagulat kami nang bigla kaming may narinig na tumatakbo mula sa damuhan. Paglingon po namin, agad po naming nakita si Rebecca. Walang saplot at nagmamadaling pumasok ng bahay. Napayuko po kami noon eh. Sigurado talaga kami na siya nga yung nakita namin. Pero yung malaking katanungan po noon sa amin, bakit? Sabi po ng kumpare ko noon, baka naligo lang daw sa ilog dahil may ilog po doon banda sa likod ng kanilang bahay. Pero bakit walang saplot? Isa pa, hindi ko lang po noon masabi sa kumpare ko, pero parang may kung ano sa bunganga ni Rebecca nang makita ko ito. Parang duguan o parang balot po ng dugo. Gayon pa man, inisip ko pa rin na baka guni-guni ko lang at doon talaga bumabalik ang utak ko sa katotohanang nakita ko na nga po siyang walang saplot. Siyempre gusto ko po yung babae kaya kakaibang pakiramdam din po sa akin yon. Ang nangyari po noon, hindi ko na lang pinali si Johnny. Kumatok po kami sa pinto at binigay ko pa rin yung bulaklak kay Rebecca. At sabay po kaming pumunta doon sa napag-usapan po naming lugar. Na naroon na nga rin po yung kaibigan ni Rebecca nung dumating po kami doon. Tinuloy lang po namin yung plano noon at wala naman pong nangyaring kung ano noon. Hindi ko lang alam pero parang nawala na sa utak ko yung aking kakaibang nakita. Talagang sa isip ko po noon ay guni-guni ko lamang. Ito ay sa kabila ng katotohanan na nung gabing pumunta po kami doon, mag-isa lang din po si Rebecca sa kanyang bahay. At pagdating po namin, ang sabi po nito ay kakagising lang daw po nito. Nagsinungaling po ito sa amin dahil sigurado po kaming siya po yung nakita naming walang saplot na biglang lumabas mula sa damuhan at agad na pumasok sa bahay. Pero wala eh. Binaliwala ko po lahat ng yon nung maramdaman ko pong meron akong pag-asa sa kanya. Lumalabas na nga po kami noon na kami lang. Nagkikita po kami at wala naman akong napapansin sa kanya. May mga nabanggit po ito na kamag-anak daw po nito. Tinuturo pa nga po nito yung bahay kapag nadadaanan po namin. Pero hindi ko talaga nakita pa ang mga magulang nito. Alam ko po noon na malapit na po niya akong sagutin. Kaya iniiwasan ko po yung mga bagay at mga tanong na posibleng makasira doon. Hanggang sa pumunta po si Rebecca sa bahay namin.
Tuwang-tuwa po ito sa aking pamangkin na bagong panganak pa lang nga po noon. Mga ilang buwan pa lang po. Akay-akay pa po nito lagi ang pamangkin ko. At nagustuhan naman po siya ng pamilya ko. Dahil bukod nga po sa mabait, ay hindi daw maarte at maganda pa. Hanggang sa pinuntahan po ako noon ng kumpare ko. At meron po itong sinabi tungkol kay Rebecca. Na bago lang daw po niya nalaman. Ang usap-usapan daw pala, umalis na raw yung mga magulang ni Rebecca. Ito ay ayon sa pinakamalapit na bahay doon banda sa kanilang bahay. Hindi naman sa literal na kapitbahay nila, pero medyo malapit po doon. Lalo at magkakalayo po yung agwat ng mga bahay noon. Narinig pa daw nila na sabi daw ng mga magulang ni Rebecca, hindi na raw yun yung kanilang anak. Ibang-iba na raw ito. Kaya binalaan ako ng kumpare ko na mag-ingat sa babaeng ito. Pero hinayaan ko pa rin si Rebecca na pabalik-balik sa bahay namin. Isang malaking pagkakamali ito. Namuntik na nga pong mapahamak ang isa sa mga miyembro ng pamilya ko. Isang gabi po noon, umalis po ako saglit noon para bumili ng uulamin namin sa hapunan. Naiwan po sa bahay si nanay, yung kapatid kong babae at ang sanggol nitong anak. At syempre si Rebecca. Dahil doon nga po ito lagi pumupunta. Nung umuwi na po ako, Sir Dan, nagulat po ako noon dahil agad po akong nakarinig ng sigawan. Boses po ng nanay ko at ng aking kapatid. Nung tumakbo po ako, nakita ko pong mabilis na tumakbo si Rebecca. Papasok po doon sa kakahuyan. Yung kilos po nito noon ibang-iba na parang tumatakas. Medyo may kabilisan rin po itong tumakbo. Kinabahan po ako agad noon. At nung tinanong ko nga po yung nanay ko, ang sinasabi lang po nila noon, hindi raw ordinaryong tao si Rebecca. Dahil isa raw pong aswang si Rebecca. Nagtanong po ako noon kung bakit. At agad na ipinakita sa akin ng kapatid ko ang hita ng sanggol ko palang na pamangkin. Nagdurugo po yon. At merong sugat na parang marka ng bunganga. Yung tipong nagmarka talaga ang mga ngipin. Iyak din po ng iyak ang bata habang yung nanay ko naman po ay meron na pong dinikdik na bawang para ilagay po doon sa sugat. Ayon po sa kapatid ko, gumamit lang daw siya ng kubeta at iniwan kay Rebecca ang anak niya. Ngunit pagbalik daw po nito, nakita daw talaga niya sa akto na sinusubukan ng lapain ni Rebecca ang hita ng aking pamangkin. Yung itsura daw nito ibang-iba na. Naglalaway daw at nanlilisik daw yung mga mata habang nakadapa sa mahigaan kung saan nakahiga ang aking pamangkin. Doon po banda sa may division po ng kwarto, malapit lang po sa may pinto. May nakasabit po doon na itak na sinadya po talagang ilagay doon, lalo at meron nga po kaming sanggol. Nung kinuha daw yun ng kapatid ko, agad daw na nagmamadaling tumalon sa bintana si Rebecca. Yung nakakatakot po doon, may kataasan po yung bintana na yon. Dahil medyo mataas po yung silong ng bahay namin. Mabuti na lang po at hindi daw nun tinangay ang sanggol bago ito tumakas. Yung kinalalagyan po ng bahay namin noon, nakahiwalay talaga sa ibang mga pamamahay. Kaya wala ring nakarinig agad nung sumisigaw sila ng tulong. Maswerte pa po noon at nagkataong nakauwi na rin ako. Nung gabi na iyon, dinala nga po namin sa albularyo ang aking pamangkin. Sinamahan ko po sila nanay at ang aking kapatid. At maswerte na lang daw po at naabutan pa agad bago pa magawa ni Rebecca ang kanyang gustong gawin. Ang sabi ng albularyo, marahil ay hindi na raw nakapagpigil dahil bilog ang buwan ng gabing yon. At tigdalambu rin po noon. Kaya malamang ay nangangati na raw yung aswang at nais nang makapangbiktima. Nung sumunod po na araw, agad po naming pinuntahan ni kumpare ang bahay ni Rebecca.
May dala akong itak noon at meron namang dalang baril si kumpare. Pero pagdating po namin doon, napakagulo na po ng bahay ni Rebecca. Nagkalat po yung mga damit at ang mga gamit. At ang pinaka hindi ko po makakalimutan sa lahat, meron nga pong nakapatong na papel sa mesa na meron pong nakasulat. Sulat kamay po yun ni Rebecca na humihingi po ng pasensya at hindi raw niya sinasadya. Marami pang nakasulat doon, pero hindi ko na po pwedeng banggitin pa yung iba doon. Dahil po doon, pinili na lang po namin na wag nang ipagkalat pa, lalo at wala na rin po kaming mapapala. Dahil ayon po doon sa sulat, hindi na raw siya babalik pa kahit kailan sa lugar namin. Meron pa po siyang mga sinabi doon na nagkumbinsi po sa akin para hindi na po ipagkalat pa sa baryo namin. Tumanda na lang nga po ako at nagkaroon ng sariling pamilya, pero ni minsan po, hindi na namin nakita pang muli si Rebecca. Nagkamali ako noon at hindi ako nakinig dahil gusto ko po talaga siya. Katunayan, minahal ko na nga po ito. Minsan ay kailangan talaga nating matuto sa mga bagay sa paraan na medyo mahirap. Ganon talaga ang buhay. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Paalam. Binabati ko kayong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Bago lang rin akong tagapakinig. Nitong taong 2022 lang nagsimula. Wala kasi akong magawa at nawili naman ako sa mga ganitong kwento. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ryan. Taga Mindanao ako, pero mas maigi na siguro na hindi ko talaga banggitin pa yung mismong probinsya. Mas komportable lang kapag hindi ko nasabihin pa. Malapit na akong maging senior citizen. Pero itong kwento ko na ito ay nangyari mga 40 anyos na mahigit ang nakaraan. Napakatagal na talaga. Nangyari ito sa lugar namin sa Mindanao. At karanasan namin ito ng pamilya ko matagal na panahon na ang nakaraan. Nakatira kami sa isang baryo na wala pang masyadong mga tao noon. Konti pa lang ang mga bahay at karamihan sa nakatira doon nagmamay-ari ng sarili nilang mga lupa, gaya na nga rin namin. Minana ng tatay ko yung lupa mula sa kanyang mga magulang, kasama na rin yung bahay. Dahil itong mga panahon na ito, parehong patay na yung lola at lolo ko sa side ng tatay ko. Yung lola at lolo ko naman sa side ng nanay ko ay nakatira sa Maynila. Taga doon yung nanay ko, pero sumama lang ito kay tatay papuntang Mindanao at nagpakasal sila at bumuo ng sariling pamilya. Mula sa kinatatayuan ng bahay namin, 2 bahay lang yung natatanaw namin sa hindi kalayuan. Mga kaibigan na rin yun ng tatay ko. Lalo at kami-kami lang din naman sa parting yon ng baryo. Nasa may paanan kasi kami ng bundok. Pero sa ibang parte naman, marami namang mga kabahayan. Yung sa likod naman ng bahay namin, puro kakahuyan lang ang iyong makikita. 3 kaming magkakapatid, pero nang mangyari itong kwento ko, 2 pa lang kaming magkapatid. Hindi pa na ipapanganak yung bunso namin noon. Bale, ako na binatilyo na rin noon at ang kapatid ko na mga 5 taong gulang na nang mangyari ito. Medyo malayo yung agwat namin, ilang taon din. Kami ng tatay ko yung magka-close talaga noon. Lagi akong sumasama sa mga lakad ng tatay ko. Isang araw, umalis kami para ibenta sana ang ilan sa alaga naming mga manok. Dahil wala kaming maiulam noon at sawa na nga kami sa pag-ulam ng manok o ng gulay, na gusto naman sana naming makapag-ulam ng isda. Naglalakad kami na merong bitbit si tatay na 2 manok nung mapadaan kami sa bahay nila Mang Leo. Isa nga doon sa mga bahay na nasabi ko nga na natatanaw mula sa bahay namin. Nagtanong siya kung saan ba kami pupunta at nasabi nga namin
na ibebenta namin ang mga manok para makabili naman kami ng ibang ulam. Mahirap talaga doon sa amin yung kumuha ng isda noon dahil napakalayo pa ng ilog o ng dagat. May sinabi si Mang Leo noon sa amin. Ang sabi nito, basta huwag kayong bibili ng isda kapag may nakita kayong matandang babaeng naglalako ng isda. Huwag na huwag kayong bibili. Sabi pa po nito. Nagtanong ako noon kay tatay kung bakit ba nasabi yon ni Mang Leo. Pero hindi rin alam ng tatay ko. Ang sabi lang ng tatay ko noon, baka dahil daw nakainom lang daw si Mang Leo. Kaya kung ano-ano raw ang pinagsasabi. Lagi kasi itong lango sa alak. Kaya doon lang din halos napupunta ang kanyang kinikita. Wala namang problema doon dahil mag-isa lang naman ito sa kanyang buhay. Sa bayan sana namin balak ibenta yung manok dahil sanay naman kaming maglakad. Pero sa paglalakad namin, meron nga kaming nakitang matanda na nagtitinda ng isda. Natuwa yung tatay ko noon. Dahil baka pwede raw na ipagpalit namin ang dala naming manok para doon sa isda. Pero ang sabi ko sa kanya, Tay, tignan mo yung matanda oh. Mahaba yung buhok at babae. Hindi ba yan yung sinasabi ni Mang Leo? At isa pa, hindi natin kilala yung matanda na yan, di ba? Sabi ko noon pero binaliwala lang ng tatay ko. Ang sabi niya, kalokohan lang daw yon ni Mang Leo. Baka nadaanan lang din daw niya yung matanda na yon nung bumili ito ng alak. Kaya alam niyang merong matandang nagtitinda ng isda. At kung ano-ano nga yung kanyang sinabi dahil nakainom ito. Naku nak, alam mo naman yang si Leo. Lagi namang lasing yan eh. Sagot lang ng tatay ko noon. At dumiretso na po siya. At nagtanong nga siya sa matanda kung payag ba itong ipagpalit na lang namin ang dala naming manok doon sa kanyang tinitindang isda. Pumayag naman agad yung matanda. Ibinigay na niya lahat ng kanyang paninda sa amin kapalit ng 2 manok. Mabuti na lang araw at dumating kami dahil wala raw talagang bumibili sa kanya. Ibig sabihin, yung isda na ibinigay niya sa amin, yun lang talaga ang kanyang paninda at niwala pang bumibili rito kahit isa. Samantalang medyo mas marami namang mga bahay sa parteng yon. Pero tinanggap pa rin namin ni tatay at umuwi na nga kami. Tuwang-tuwa yung matandang babae noon. Pagdaan namin ulit kila Mang Leo, wala na ito doon. Malamang naghanap na ng kanyang kainuman o baka nangahoy na naman ng lasing dahil pangangahoy nga yung kanyang pinagkakakitaan. Nasa labas na kami ng bahay noon, medyo madilim na rin, nung niluluto na nga namin yung isda para ulamin sa hapunan. Habang yung iba naman ay ibinuro ni tatay. Nung biglangang dumating si Mang Leo. Halatang lango pa rin ito sa alak. Nagtanong lang siya kung anong isda ba yung aming nabili. Agad naman itong sinagot ng tatay ko. Tapos naupo ito sandali doon sa putol na puno ng nyog. Nagkwentuhan lang sila saglit ng tatay ko. Hanggang sa maitanong nga ni Mang Leo noon kung sinunod ba namin ang kanyang bilin. Anong bilin? Yung sinasabi mong huwag kaming bumili ng isda sa matandang babaeng mahaba yung buhok? Tanong ng tatay ko noon. Oo, yun nga. Nadaanan ko siya kanina eh. Mapapahamak lang ang sino mang bumili sa kanya. Hindi pangkaraniwan yung matanda na yon. Sinasabi ko sa inyo. Wika noon ni Mang Leo. Ang sabi naman ng tatay ko, doon nga kami sa kanya kumuha ng isda eh. Pinagpalit lang namin yung dala naming manok. Pumayag naman yung matanda eh, kaya heto, uulamin na namin oh. Sagot naman ng tatay ko noon. Nung sabihin yun ng tatay ko, laking gulat namin yung magbago yung ekspresyon sa mukha ni Mang Leo. Bigla na lang itong nagalit. Sabay agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan
at kinuha niya yung kalderong pinaglulutuan namin ng ulam at tinapon niya lahat yung laman nun sa lupa. Siyempre nagalit din agad yung tatay ko. Dahil parang wala naman ngang modo yung ginawa ni Mang Leo. Susuntukin pa nga sana ito ng tatay ko, pero agad na may isinigaw si Mang Leo. "Aswang yon! Ano ba kayo? Yung matanda na yon. Aswang yon! Sinasabi ko sa inyo, aswang yung matanda na yon. Kaya nga binalaan ko na kayo eh. Wag na wag kayong bumili doon." Pero hindi kayo naniwala. At ginawa nyo pa rin. Gusto nyo patunayan ko pa. Wika pa po nito. At pinakuha po nito kami ng kalamansi. Ayon sa kanya, sigurado raw siya na hindi isda yung ibinigay ng matanda sa amin. Kaya manood na lang daw muna kami bago kami magalit. Nung binigyan nga po namin ito ng kalamansi, hiniwa po niya agad ang ilang piraso at ipinatak po niya lahat doon sa isdang tinapon niya sa lupa. Doon na po tumambad sa amin ang hindi inaasahang eksena. Tignan nyo, ngayon ninyo sabihing kalokohan lang yung pinagsasabi ko. At malamang pupunta yun dito ngayon, sabi pa po noon ni Mang Leo. Nung tignan nga po namin, puro uod po na maitim at hindi po yun isda. Parang nabubulok po na laman na inuod. Nasuka po kami noon dahil muntik na naming makain yon. Pati po yung binuro ni tatay, tinapon po niya lahat. Naniwala po kami agad dahil sa aming nakita. Ang sabi po ni Mang Leo sa unang tingin pa lang daw, alam na raw niya kung aswang ang isang tao. Bukod pa daw doon, meron din daw siyang dalang lana lagi na kumulo nga daw nung dumaan siya doon banda sa matanda. Kaya mas lalong tumibay yung kanyang paniniwala na isang aswang yung matanda na iyon. Yung mga uod po na yon binuhusan po ng gas ni Mang Leo at sinilaban. Ang sabi po niya, pupunta yan dito ngayon o baka hindi natin alam at kanina pa nandito. Huwag kayong mag-alala. Wala naman kayong nakain eh, kaya wala siyang mapapala dito. Maliban na lang kung nais niyang maging agresibo talaga at atakihin nga kayo o baka ako. Lalo at baka kanina pa siya sa paligid at nakamasid siya sa ginawa kong paninira sa kanyang plano. Dagdag pa po ni Mang Leo noon. Ang sabi po nito noon, kukuha daw siya ng baril at baka bisitahin nga daw kami ng matanda. Babalik rin daw siya agad. At agad na nga po itong umalis noon. Kami naman nakaabang lang po sa labas. Pinapasok lang namin sa bahay yung nanay ko at ang kapatid ko. Mga ilang sandali pa lang po nung makaalis si Mang Leo. Nakarinig na po kami ng sigaw sa hindi kalayuan. Boses po yun ni Mang Leo. At humihingi po ito ng tulong. Binitbit agad ni tata yung kanyang itak habang yung flashlight naman agad yung aking kinuha. Sinabihan lang namin yung nanay ko noon na isara niya lahat ng mga pinto at bintana. Dahil pupuntahan nga namin si Mang Leo. Pagtakbo po namin doon, Sir Dan, sumigaw po agad yung tatay ko na tinatawag po nito si Mang Leo. At nung naabutan po namin, hindi rin kami makapaniwala. Si Mang Leo ay pilit pong gumagapang sa mga damuhan habang sa itaas po mismo ng damuhang kanyang ginagapangan, meron pong isang napakalaking paniki. Sobrang laki po nun, Sir Dan. Napakalapad po ng pakpak. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi po ito bumababa sa damuhan. Sumisigaw po noon si Mang Leo na muntik na raw siyang madagit. At ang sabi pa nito, bigyan daw namin siya ng armas at papatayin raw niya yung aswang na iyon. Natigilan po noon yung tatay ko eh. Kung hindi pa po ako sumigaw sa kanya, hindi pa po ito kikilos. Pagkatapos po nun, tumakbo na po yung tatay ko kahit kinakabahan. At sinubukan po niyang tagain yung napakalaking paniki. Habang ako naman,
iniilawan lang po yon. Nung tatagay na po sana yon ng tatay ko, napakabilis po nung lumipad pa itaas. Sabay humuni po yon ng napakalakas na parang ibong uwak. Ganon po pala yung itsura ng wakwak. Napakalapad po ng pakpak na parang paniki. Paikot-ikot po yon. At kahit sinusubukan ko pong sundan yun ng ilaw, hindi ko po yun magawa. Doon na po sumigaw si Mang Leo. Ang sabi po nito, "Kilala ka naming hayop ka. Ikaw yung matandang aswang na nagtitinda ng isda. Tama kami, di ba? Umalis ka na at huwag kang babalik dito dahil alam na naming aswang ka." Sigaw po noon ni Mang Leo. At sa sandali po na iyon, bigla na lang pong tumigil yung huni. Ang sabi po ni Mang Leo, isa daw po yon sa pinakaayaw po at iniiwasan ng mga aswang, na malaman ang kanilang lihim. Takot raw po yung mga ito na makilala, dahil mag-aalangan na raw silang makipaghalubilo sa mga normal na tao kapag medyo kumalat na aswang nga sila. Pagkatapos po nun, inihatid po namin si Mang Leo at bumalik rin po kami agad pa uwi. Simula po nun, gabi-gabi na pong nag-iikot-ikot si Mang Leo, dala ang kanyang baril. Pero hindi na po nagpakita pang muli ang matanda na iyon sa baryo namin. Kahit kailan. Hanggang dito na lang po yung kwento ko na ito. Maraming salamat po.